Matagal na natigilan si Mira. Hindi makapaniwala habang nakatingin kay Rodante. Nilingon niya kami ni naman ng Panyang, puno ng galit at pagkalito ang buong mukha niya. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, she slowly shook her head. Hindi pwede, hindi, Rodante asked, naghahamon ang tono ng boses nito. Tuluyan niya akong binitiwan, he took Mira by the arm and pulled her out of the room. Bitiwan mo ako, Rodante, anong gagawin mo? Sumunod kami sa kanila. Malakas na tumitili si Mira habang halos kaladkari na siya ni Rodante pababa ng hagdan, nang akmang lalapitan nila ang pinto. Malakas na nagpumiglas si Mira upang makawala kay Rodante. Let me go. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Rodante? Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Mira dito, lalong namula sa galit ang mukha ni Rodante. Lalapitan nito si Mira kaya napaatras siya, pero mabilis akong pumagitna sa kanila at niyakap siya ng mahigpit upang mapigilan. Tama na, please, huminahon ka, I whispered, malalim ang bawat paghinga niya, pero naramdaman ko ang unti-unti niyang pagkalma. He put his arms around me, giving back the hug. I'm chill, balik niyang bulong. Ag-angat ako ng paningin, nakita kong nakatingin na pala siya sa akin. A soft smile formed on his lips. Marahan niyang hinaplos ang kabila kong pisngi. Tuluyan akong kumalas sa pagkakayakap sa kanya at nilingon si Mira. Gumapang ang kilabot sa katawan ko nang makita ang mukha nito. Ang mga mata niya, matalim na nakatitig sa akin ang mga iyon. Madilim ang buo niyang mukha, at para bang nakahanda na siyang manikmal ng tao sa sama ng mga titig niya. Don't look at my wife that way, pagbabanta ni Rodante. Iginiya niya ako sa likuran niya. Huminga ako ng malalim. Rodante, Mira, mag-usap tayo ng maayos. Maayos. Mag-usap ng maayos. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Anong nangyayari kay Rodante? Sigaw nito. Lumapit si Manang Panyang at hinawakan sa braso si Mira. Inis na tinabig ni Mira ang kamay nito. Huminahon ka, hiha, halika, mag-usap tayo, papaliwanag namin ang lahat. Hindi, ang gusto ko, ngayon na, sabihin niyo sa akin ang nangyayari, ngayon mismo. Nagkatinginan kami ni Manang Panyang, nag-aalangan siya, pero ako, hindi, nakita ko itong pagkakataon na ibalik ang lahat sa dati, kahit natatakot ako na mawala sa akin si Rodante. Nawala ng alaala si Rodante, napatingin sa akin si Mirak salubong ang mga kilay. Anong nawalan ng alaala? Anong ibig mong sabihin? Naaksidente siya noon, at nawala ang mga alaala niya, muli siyang natulala. Amnesia, marahan akong tumanggo. Mula sa akin, nabaling ang paningin ni Mira kay Rodante. Napalitan ng pag-aalala ang inis na makikita sa mukha niya. Rodante, you don't remember me, akma niyang lalapitan para yakapin si Rodante. Pero hinuli siya nito sa braso at pinalayo. Huwag mo kaming lalapitan ng asawa ko. Mahina ngunit may diin lahat ng mga salita ni Rodante, bumalik ang inis sa mukha ni Mira. You, she said referring to me, you did this, umiling ako. Hindi ko ginustong maaksidente siya, pero kinuha mo ang pagkakataong ito para maaga sa akin si Rodante, you took advantage of his condition. Langya kang babae ka, hindi ka ba talaga titigil? Hamarang sa gitna namin si Rodante matagal na natigilan si Mira. At ang sumunod niyang ginawa ay ikinatigil ko, bigla niyang hinalikan si Rodante, ilang segundo lang yun ngunit may diin, nang maghiwalay ang mga labi nila ay ngumiti siya. Lapapaalala ko sa iyo kung bakit ako ang mahal mo, at hindi ang babaeng yan. Kinuha ni Rodante ang mga kamay ni Mira na nakayakap sa leeg niya. Nakita ko kung paano mapangiwi si Mira habang hawak ni Rodante ang kanyang kamay. Aray, Rodante, masakit, marahas niyang binawi ang mga kamay niya at tiningnan ng masama si Rodante. Ewan ko pero kusang kumapit ang mga kamay ko sa braso ni Rodante at hinila siya papunta sa akin. Huminahon muna kayo, Mira, mag-usap tayo, hindi mo kailangang gawin ito. Huminahon, hindi ako maalala ni Rodante at tinake for granted yun ng babaeng yan. Itinuro niya ako. Kinausap ni Manang Panyang si Mira pero ayaw talaga nitong patalo, galit na galit ito sa akin, pakiworry ko nga ay para siyang tigre na nakahanda na akong sugurin,
mabuti na lamang dahil makalipas ang mahabang minutong pilitan, napapayag din ito ni Manang Panyang, pumasok sila sa living room para doon mag-usap, habang si Rodante naman ay dinala ko na sa silid niya. Magpahinga ka na, siguradong lalala ang sakit ng ulo mo kapag nag-isip ka pa lalo. Nakaupo sa dulo ng kama si Rodante, nakahawak sa ulo niya, pulang-pula ang mukha niya at lukot din ang buong mukha. Get that woman out of here, bulong niya na ikinatigil ko. Bakit ba kasi sinabi ng mga kapatid niya na hindi namin pwedeng sabihin sa kanya ang tungkol kay Mira? Kung hindi sana nila ipinagbawal, hindi kami mahihirapan ngayon. Huwag ka na munang mag-isip, nilapitan ko siya at naupo sa kanyang tabi. Get rest, okay? Sige na, baka lumala ang sakit ng ulo mo, I don't want her here. Nagbabagting ang mga ngipin niya. Rodante, makinig ka sa akin, please, nag-aalala ako ng sobra. Sa sinabi ko ay napatingin siya sa akin, unti-unting umayos ang mukha niya hanggang sa wala na akong makitang bahid ng galit, matapos humiga ni Rodante, nagpaalam ako sa kanya na titingnan ang nangyayari sa baba, pero hinawakan niya ako sa kamay na ikinatigil ko. Mangako ka, asawa ko, I Saturday down beside him, ano yun? Hinding-hindi mo ako iiwan. Matagal akong natigilan, umiwas ako ng paningin, oras na bumalik ang alaala niya. Aalis na ako, aaminin ko, napamahal na sa akin si Rodante, ang Rodante ngayon, ngunit kung babalik ang dating siya, mas gugustuhin kong mawala. Oo, hindi ako aalis, pilit akong ngumiti, nang makababa ko, naabutan ko sa living room sina Manang Panyang at Mira. Hindi mapakali si Mira habang nakatayo ito at naglalakad ng pabalik-balik sa harap ni Manang Panyang. Ang sinasabi mo, utos ng mga kapatid niya na huwag sabihin ang totoo, ang tungkol sa akin, bakit? Hindi ko rin alam, pero sa ngayon, iyon na rin ang makakabuti, sa tuwing may naaalala si Rodante, nananakit ang ulo niya, tuwing naaalala niya ang mga maling ginawa niya, hindi niya matanggap, natatakot kami sa pwedeng mangyari kapag nalaman niya ang lahat. Mali, sinasabi mo bang mali kami, na mali ang lahat sa amin? Tumayo si Manang Panyang, hindi ba, kahit ano pa ang sabihin mo, asawa pa rin ni Rodante si Karel, at inagaw mo siya sa asawa niya, si Karel ang alam niyang mahal niya, kabilin-bilina ng mga kapatid ni Sir, na manatiling ganoon hanggang sa kusang bumalik ang mga alaala niya, kaya manahimik ka dahil baka kung ano pa ang mangyari kay Rodante. Matagal na tumahimik si Mira. Nanatili lang siyang nakatingin kay Manang Panyang, makalipas ang ilang sandali, tumilim ang mga mata niya. Paano kung ayaw ko? Pwes, mapipilitan kaming sampahan ka ng kaso sa ginawa mong pagpapakalat ng mga peking larawan ni Karel, at wala nang tutulong sa iyo, wala na sa panig mo si Sir Rodante. Marahas siyang umiling sa mga narinig, you can't do that to me, at hindi lang naman ako ang may kagagawa noon. Si Rodante din, magkasabwat kami, kung ipapakulong niyo ako, makukulong din si Rodante, ngumiti si Manang Panyang habang umiling. Nakakalimutan mo na yata kung sino si Sir Rodante, isa siyang Roman, kayang-kaya nilang baliktaran ang lahat, muling natigilan si Mira sa mga narinig, matagal itong nanatiling walang imik bago ngumiti. Okay, you win, pero sa isang kondisyon, ano yon? Dito pa rin ako titira, nilingon ako ni Mira. Ayaw niyong maalala ako ni Rodante? Sige, pero hindi ako aalis, hindi ko kayo hahayaang mag-isa. Anong ginagawa ng babaeng iyan dito? Tanghali na at nandito kaming lahat sa loob ng dining area para kumain. Kara-rating lang ni Rodante, but as soon as he saw Mira, bigla siyang tumigil. Mira gave him a sweet smile. Huwag ka nang magalit, hon. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa iyo. Then leave, no, agad na sagot ni Mira, nagsimula na rin itong maglagay ng pagkain sa plato niya. I don't have anywhere else to go, alam mo yun, kaya nga pinatira mo ako dito sa bahay mo. Matagal na natigilan si Rodante, salubong ang mga kilay na nilingon ako nito, hindi ko alam ang sasabihin kaya nagbaba na lang ako ng tingin. Mira, kumain na muna tayo, tama na yan. Dumating ang isa pang katulong dala ang huling ulam na hinihintay namin. Nang makaupo ito, padabog na binitiwan ni Mira ang kutsara at tinidor niya. At sinong nagsabi sa inyo na pwede kayong sumabay sa amin?
She crossed her arms in front of her chest, laging sumasabay sa amin sina Manang, Mira, ako ang nagsalita. Inis na tumingin ito sa akin, naka-arko ang mga kilay. Kung gusto mong sabayan sila sa pagkain, go ahead. But not me. Ayaw kong kasabay ang mga utusan lang sa bahay. Napatingin sa akin si Manang Panyang, nang uunawa itong tumango. Sige na, anak, Rodante, kumain na kayo. Sa kusina na lang kami kakain. Sabay silang tumayo pero naupo sa tabi ko si Rodante at pinigilan sila. Walang aalis. Dito kakain si Manang Panyang, kung ayaw mong kasabay sila, huwag kang kumain. Natigilan si Mira nang marinig yun, tila napahiya ito dahil unti-unting bumaba ang mga kamay niya maging ang kanyang mga kilay. Sige na, Manang, kumain na tayo, bumalik na kayo sa mga upuan nyo. Napatingin ako kay Rodante sa sinabi niya, I looked at him proudly. He took my hand under the table and gently squeezed it. Nginitian niya rin ako, ito ang rason kung bakit natutunan kong mahalin ang Rodante ngayon. Malayong malayo siya sa dati niyang ugali, ito ang Rodante na mahal ko. Habang kumakain, napapansin kong panay ang ngiti ni Mira habang malapot ang mga titig kay Rodante. Alam kong napapansin na rin yun ni Rodante dahil salubong na ang mga kilay nito. He was just trying to ignore her by giving his full attention to me. Ito ang plano ni Mira, ang hindi umalis sa bahay para maakit si Rodante. Nang sa ganoon, kahit wala siyang maalala, makukuha pa rin siya sa akin ni Mira. Rodante baby, try this. Masarap, kinuha ni Mira ang escabeche at akmang lalagyan ang plato ni Rodante. Pero padabog na inilayo ni Rodante ang plato niya. He cursed before standing up, kinuha niya ang kamay ko kahit hindi pa ako tapos kumain at hinila ako paalis doon. Pagdating namin sa kwarto niya, nagsimula siyang magbihis, nilapitan ko siya, nag-aalala na baka muling bumalik ang sakit ng ulo niya. Rodante, huminahon ka, I can't take that woman, hindi ko alam kung bakit pumayag-payag ka pang patirahin dito ang babaeng yun. Pero ikaw ang may gusto nun. Tumigil siya sa pagbibihis at tumingin sa akin. That's not what I want right now, I only want you. Rodante, baka sumakit ulit ang ulo mo, huminahon ka. Matagal siyang tumigil at mariin na pumikit, I'm sorry, asawa ko. Lumapit ako sa kanya at hinagod siya sa likod. Paulit-ulit siyang umiling. I don't know how this happened, paano ako nagkaroon ng relasyon sa pamangkin ni Manang Panyang. Nagbaba ako ng paningin sa narinig. Hanggang ngayon, ang alam niya ay pamangkin ni Manang Panyang si Mira. Rodante, baby. Pareho kaming natigilan ng marinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Mira dala ang mulita niya. Mag-aayos na ako ng gamit ko, malapad ang ngiti na sabi nito sa kabamaling sa akin. You, get out, give us some privacy, my brows furrowed. Kung makakilos siya, akala mo ay walang nangyari. Akala mo, normal lang ang lahat at katulad pa rin ng dati. What are you doing here? Rodante asked. Hinawakan ko ito sa kamay dahil sa nakikitang hitsura niya, pulang-pula ang kanyang mukha. Ano pa? Mag-aayos ng gamit. In my room. Mahina na parang nang-aakit siyang tumawa. In our room, silly, dito mo ako pinatutulag sa kwarto mo. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Rodante. May problema ba? Iho, natigilan ako sa pag-iisip nang dumating si Manang Panyang at naupo sa silyang katapat ko. Matalim ang mga matang binalingan ko siya. Bakit walang nagsabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Ang ano, nakabit ko ang pamangkin mo. Natigilan siya sa sinabi ko. Lang beses siyang lumunok bago huminga ng malalim. Sana maintindihan mo na ginagawa namin ito para sa iyo. Ayaw namin biglain ka at baka malagay sa peligro ang buhay mo. Kaya ba hindi ninyo sinabi na pinatitira ko sa pamamahay ko ang sarili kong kabit? And worst, I let her sleep in my room, in our room, habang ang asawa ko, natutulog sa guest room, ang kasama ko sa kwarto ay ibang babae. Malakas kong itinapon ang couch pillow na hawak ko, lumipat sa sofang kinauupuan ko si Manang Panyang. Rodante, huminahon ka, she didn't bother to tell me, ganoong klaseng asawa ba ko? Sarili kong asawa, pinahirapan ko para sa ibang babae. Halos magpuyos ang dibdib ko sa galit ko sa aking sarili,
Buong akala ko, galit sa akin si Karel dahil sa mali at walang kwentang bagay, hindi ko alam na ganito kalaki ang kasalanan ko sa kanya. Ang mahalaga ay ngayon, bumawi ka sa asawa mo, gawin mo ang tama. Paano? That woman won't even leave, pinagpipilitan pa niyang sa kwarto ko siya matutulog. Rodante, pulang-pula na ang mukha mo, iho, huminahon ka, halika, sumama ka sa akin sa garden, magpahangin ka muna sa labas. Tumayo siya at akmang aakayin ako, pero marahas kong binawi ang aking kamay nang maalala ang pool area. Manang Panyang, I need to ask you something. Ano yun? Muli siyang naupo sa aking tabi, binaling ko sa kanya ang buo kong atensyon. I want you to be honest with me. Pansin ko ang kabang naramdaman nito base sa reaksyon sa mukha niya. May mga alaalang biglang pumapasok sa isip ko, hindi sila detalye. Parang bahagi lang ng isang puzzle, paisa-isa kong dumating at parang imahe lang. Tumango siya habang mataman na nakikinig sa akin. Mga imahe ng asawa ko, si Karel, nalulunod siya sa swimming pool. Natigilan siya sa narinig, kathang isip ko lang ba yun o totoong nangyari? Pinaglalaroan lang ba ako ng isip ko? Matagal siyang nanatiling walang imik, sa tingin ko inisip niya kung dapat ba akong sagutin o hindi. Totoo ang lahat ng yun, nanlaki ang mga mata ko, ang mga imaheng nakikita ko sa isip ko ay totoong nangyari, hindi ko imagination yun. Nalunod siya, ilang segundo siyang tumahimik, hindi siya nalunod, what do you mean, then? Nalulunod siya sa alaala ko at, natigilan ako nang maisip ang ibig niyang sabihin. No, tumalon si Karel sa swimming pool, napatayo ako sa narinig. Paulit-ulit na umiling, sinubukan niyang bawiin ang sarili niyang buhay, hindi mo dapat ginawa yon. Sinabi na namin sa iyo, masyadong sensitive ang kalagayan ni Rodante. Pwes, hindi niyo na ako dapat nanilihim sa kanya, wala sana tayong problema ngayon. Nakakrus ang mga kamay niya at nakatalikod mula sa akin, nilang ako. Bakit ba napaka-selfish mo, Mira? Akala ko ba mahal mo si Rodante? Why can't you do this for him? Bigla niya akong nilingon, naniningkit sa galit ang mga mata niya. Ang kapal ng pagmumukha mo. Lako pa ang may lakas ng loob na magsabi niyan. Bakit? Sino ba sa atin ang ipinagkait kay Rodante ang katotohanan? Nakalimutan niya ako nang dahil sa iyo. Bumuntong hininga ako habang umiling. Hindi ko ginusto ang nangyari. Gusto mo, ginusto mo dahil malandi ka. Nakahanap ka ng tiyempo na agawin sa akin si Rodante. Nalokohin siya. Pwes, ako na ang nagsasabi sa iyo, hindi ka magtatagumpay. Hindi, Mira, hindi yan ang intensyon ko. Tumahimik ka na, nanlilisik ang mga matang nilapitan niya ako. Ganito na lang, let's make a deal, nagsalubong ang mga kilay ko. Deal, ngumiti siya. Kukunin ko ang loob ni Rodante. Tutal, ako naman talaga ang mahal niya. Hindi na mahirap gawin yun, lang beses akong napalunok sa narinig. Masakit dahil alam kong totoo, kung gugustuhin niya, walang kahirap-hirap na makukuha niya si Rodante. Kapag nakuha ko ang loob ni Rodante at ako ulit ang pinili niya, aalis ka at hindi na magpapakita sa amin.